Praise God, praise the Lord. Salamat sa Ginoong once again ato na sa mga mapadayon ang ato nga Bible study. O nga ningtak na atong makauban si Attorney Lemuel nga mag-expound sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios nga karon pong adlaw makatuta sa ato ang mga tigumanan pagsimba ato ang magbubuhat diha sa Espiritu Kamaturan. O nga gani kung kamunya sudad sa Davao, ginadapit mo namo sa mong panimbahon, matag Domingo, matag Huwebes sa gabi. O gade sa mga lugar kung doon ay mga Sovereign Grace, Landmark Baptist Churches and Missions, tambong kamo sa ipatigayon ng mga pagsimba. Sige, atong itugyan, sige no, tanatang gibuhaton, o salamat dahil sa ginong karong adlaw, no, kami diri sa church, maghimo ning usa ka tinuig nga pagpasalamat, anniversary sa mga iglesia pagka-organize nini. Kaya lang, no, di nato ma-invite yun ang ato nga mga missions, unlike sa unang mga katuigan, pero karon mo kini atong tigumanan dili na magudmain sakto, ano, kana labi na gid og magdako-dako nga tigom man i-pray na to nga sa sunod tuig kadapit nga diin maka-occupy ka nato nga tanan. So ato ang pahinaot sab, no, sa panibahon nato ni Salabon kauban ni Brother John Ruben nga mahimong magmulapuson bisan pa diri sa Santa Cruz ug sa mga missions nato, no, bisan pa din sa Tagum. Brother Mario, no, naog nimo gabi Iberdmar o Brother John, pero tingali og gabiyahe mo, no. Ako lang pahinaot nga Ginoo magapadalangin sa tang gimbuhaton karong adlaw. May happy birthday day kang Brother Ben Quijano o kang Brother Ben Osia. Ito nga mga kaigsunan nga taon-taon na sab natong makita. Sige, mag-pray ta. Salamat Lord. This time, ang ibo mga pulong ako na sa mga mausahan sa paghisgot, pagtuon gani akong pagampungin mo kayong panalanginan. Usap Ginoo nga mo nga panimbahon, ikaw Lord mag-bless di lamang diri sa church kundi sa tanang mga kabanan ng mga churches and missions, and even Lord sa mong ipatigayon nga tinuig nga pagpasalamat nga kanimo magapanalangin ka Ginoo, fellowship apalabaw tanan sa pagtuon mo sa mga pulong. Bless Lord among biyahe po dahil karong simanaha. Untayin mo kaming halungan, bantayan o Diyos. Usap akong pagampo nga kining maong radio station nga rin nagaprograma kami, padayon mo Ginoong panalanginan o gamiton aron nga ma-broadcast ang gospel ni Ginoong Jesucristo iyang mga pagtulunan. Alpas Lord nga masabtan na mo yung trust. Sila sa mga nag-birthday karong adlaw, bisan pa gani gahapon, Ruby Jane Bukilax na mga nag-birthday even today, sila ni Brother Ben Quijano, Brother Ben Osia, padakat sila ginustaghan pa mga katuigan. And so Father, mag-commit ang tanan, dauman nga madawat sa ngalan ni Jesucristo nga mong Ginoong maluluwas. O Diyos, po na mo amahan ang tanan. Amen. Amen. Sige, ato ang albrihan, ato ang mga Biblia, sa ato ang pag-meditate niini diri sa Proverbs chapter 20 verse 3. Mga Proverbio kapitulo 20 versikulo 3. Ingon diri, it is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Sa Cebuano nga version, maoy usa ka kadungganan alang sa usa ka tawo ang pagpahilayo gikan sa pakig-away, apan ang tagsa-tagsa kabuang magakaaway. Again, it is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Ang kaingon diri nga it is an honor for a man to cease from strife, ang pagpalayo or pag-avoid sa pakig-away or argument o kanang gagmay nga ang kanang quarrel. Nagapakita kini og karakter og
wala ni nagapakita og kanang katala or kadlok. Ang pagpalayo sa lalis, nagapakita kini sa usa nga mature siya ug na siya humility. Labaw na sa tanan, makontrol niya iyang kaugalingon. No, it shows self-control. Isa ka common example diri sa Biblia mao si Abraham. Katong sa dihang na ang naaya pagkalalis between ang iyang mga tauhan ug ang tauhan pud ni Lot. Sa tuingon ni Abraham, let there be no strife. Wala untay kanang lalis kanato, for we are brethren. So si Abraham, instead nga iyang i-assert iyang seniority, iyang pagka magulang, ug pwede pud niya i-assert ang iyang katungod, labaw na sa tanan iyang otoridad. Si Abraham mas gipili niya ang kalinaw. Abraham chose peace over pride. Ug tungod niini, God rewarded him greatly paghuman ato. So atong hinumduman, even one is right, bisin tama pang usa, mas maayo ang hunong sa kaning pakiglalis. Usahay na yung mga arguments, even if we know that we are right, kubalot nga tama, nagagmay lang gud nga mga argumento, kung ato paning patulan, it profit nothing, or it profits nothing. Ug maga-produce lang kini ang bitterness. Usahay kanang isama nga loob. For example, kanang argument sa politics. Pwede kang good nang makumaw na mong point of view. Okay. Kung makig-away pa yun, makiglalis, mahalungkat itong mga unsang dapat dili ihalungkat. Ang cause, gamay nga argumento. So, many disputes, daghan ang kanang away ng hitabo tungod nagsugod sa kanang gagmay nga mga pulong o di kaha kanang mga ego-driven debates. Pasabot ana ang ego na lang ang nagdala sa lang tugi nga maong rason nga maguba ang mga relasyon. So ang paghawa niini, walking away, mo nang nagapreserba sa kalinaw o of course ang dignity sa usa ka tawo. Now ingon po diri sa same verse, but every fool will be meddling. So ginapakita diri nga ang usa ka ang buang di siya kalikay nga dili mo sulod sa away sa ubang tao. So ang usa ka buang pinapasok niyang kaugalingon sa mga matters, mga butang nga wala man unta siya labot. Gusto siya mag-apil-apil. Or niyang buang po diri ginapadako niya ang mga trivial nga mga disagreements, mga gagmay nga dili mauyunan nga mga butang. Ug ang usa ka buang pod sige siya og steer or siya ang nagapadako sa mga lalis. So again, he cannot resist himself from involving disagreements, even trivial, mga gagmay nga mga butang.
So ang ginapakita diri no ang usa ka buang dili niya ma-control iyang temper. Di po niya mapugnan ang iyahang dila, no? Sa pagstorya ang makapalagot sa uban o makapasamot sa away. Ang usapod ka buang dili siya kanang lakaw palayo gikan sa buhat o di maayo. O di po niya ma-ignore. Hindi siya kalikay sa mga gagmay nga lalis, small provocations. O labaw sa tanan, dili siya ka pugong nga dili mo entra sa mga unnecessary na mga debate. Mo nang siya rapod mo dala og disgrace, kaulaw siyang kaugalingon. So, kaning nga verse nga itong gitunan, dagdag makuha ninyo na ang pagtapos sa kanang lalis, sa away, makasave na sa marriage, sa friendship, and even sa mga families. Maunang sa ato ang korte na atay mga programa ang judiciary na ma-resolve ang kaso as much as possible outside of court. Labaw na sa mga kanang family ang involved. So, natay tawag na PMC, Philippine Mediation Center, nga iagi og mediation. Even if na-file na sa case, na-file na sa court ang usa ka kaso. So, after na itawag na pre-trial, iagi na og mediation. So, ang ginapakita diri nga as much as possible, ma-resolve ang problema outside of court. O maupod nang sa social media, ang usa ka maalamon nga tao, gina-ignore lang niya ang mga makapalagot nga mga post. On the other hand, ang usa ka buang-buang o buang, mo-comment siya sa tanan nga mga makitaan niya nga argument. Maulang pud ang makahatag og stress iyang kaugalingon. So, ang ginatudlo sa tuwa, nga dili ka usa ka talawan kung muundang ka sa pakig-away, pakiglalis, mas maayo pagani. Okay, makontrol or nakontrol nimo ang imuhang kaugalingon. On the other hand, ingon diri sa atong ibasa sa Proverbs 20 verse 8, ang usa ka buang dili kabalo mo hunong sa pakiglantugi, pakigaway, masking labaw na nga masking dili niya problema, moapil gihapon siya. Maong siya ra pud ang mo hatag og kasakit sa iyahang kaugalingon. Sige, ato ning ipadayon ang ato ang meditation sa sunod na higayon diri sa Proverbs chapter 20 verse 4. And this time mag-adto ta sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya. So atong ipadayon ang ato ang pag-study sa doctrine of regeneration, ang pagkatawo, pag-usab. So atong ipadayon ang atong ginatun-an ang ebidensya nga nagapamatuod nga ang usa ka regenerated man nagatinguha siya sa mga espiritual nga butang. Again, naa sa iyahang kasing-kasing mabuhat ang mga butang espiritual kay tungod gibag-o na siya sa Ginoo ug ang Ginoo ang nagbutang sa tinguha nga iyang mabuhat ang mga spiritual things. So, this time atong basahon ning Psalm 27 verse 4. Another proof
nagapakita ka nato nga naajud ang tinguha sa usa ka tawo diha sa espiritual nga mga butang sa dihang i-regenerate siya. Psalm 27 verse 4, diri, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Si David diri ilan niya ang iyang pinaka-ultimate to supreme na tinguha. Dili daghan, usa lang. Niya diri, one thing have I desired. Mo po nang sa usa ka na regenerate na nga kasing-kasing, it becomes single-minded sa unsa nga mga butang on spiritual things. Ang mga spiritual nga butang, mas mulabaw pa ni siya kaysa sa mga earthly concerns, mga kabalaka diri sa kalibutan. Ang regeneration, itong hinumduman, it does not make a man perfect. Dili mahimong, ang regeneration, dili makapahimo sa usa ka tawo nga dili nakabuhat og sala, but muhatag kini og new priority sa iyang kinabuhi. And that is ang Ginoo mismo. No, God Himself. Muna ingon niya diri, that I will seek after. So, ang tinuod nga spiritual desire, dili kini passive. Naana sa iya ang tinguha nga pangitaon ng Ginoo pinaagi sa pagampo, sa pagbasa sa scriptures, sa pulong sa Ginoo, sa worship, ug sa kinabuhi nga matarong. Ingon po diri, that I may dwell in the house of the Lord. So si David diri, iyang gihigugma ang balay sa Ginoo, dili tungod sa mga ritual, but because of the presence of God. So ang regenerated nga tao, muduol siya, ganahan siya sa mga fellowship, mo simba, mo preach, o mo kauban sa mga kaigsuonan. And then, ingon niya dari ni David, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, ang regeneration, muuning maghatag og mga bagong mata nga makakita sa mga spiritual nga butang. Ug kaning giingon diri nga to inquire in His temple, na adera ang tinguha nga mo tuon, no, makakaton, magtubo, ug sabot, tinguha nga makasabot sa mga spiritual nga butang. Ang regeneration, mo kini ang mo create og hunger nga longing nga makabalo sa ang kabubuton sa Ginoo, makasabot sa iyang mga pulong, og mag-grow, magtubo in holiness. So ang regenerated nga magtotoo, he becomes teachable. Matudluan siya. And then, he is humble, ug eager siya or ready siya nga ma-correct sa pulong sa Ginoo. Now, another verse, diri sa Psalm 119, verse 97, ingon diri, oh, how love I thy law, it is my meditation all the day. So, nadiri ang gugma, ang respeto sa pulong sa Ginoo, ug naa ang kanunay nga kalipay, constant delight niini. Unang, di ba, if we love something, kung natay nahigugma, tao ba or butang, we think about it constantly. Mo po nang giingon diri, it is my meditation
all the day. Another verse po, there is a Psalm 119 verse 164. There is 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Kaning 7 times, no, nagapakita kini og completeness, no, not just literally gina-count niya. Meaning, tibok adlaw niya, no, puno og pagpasalamat, pag-praise diya sa Ginoo. No, gina-praise niya ang Ginoo because he agrees with God's standards. So, ang regenerated nga tao, dili siya makig-away o musukol sa pulong sa Ginoo, sa instruction pinaagi diri sa Biblia. On the other hand, he nga ipadayon ang ato nga pag-isgot ning Doctrinas Gracia gapon ko inyong sundan kini atong tulungon atong gihatagan og emphasis kini bang usa sa mga ilhanan sa tao nga siya giluwas Ginoo kabaton sa kaluwasan kining paghulat niya sa pagbalik sa atong Ginoo sa Kristo. Nag-anticipate siya buto sabot iya bang ginapaabot o iyang kinatanaw kining pagbalik sa ato ang Ginoo kay Kristo. Ang Tito ato nang gibasa gahapon, no? Apan sa di pa din magsuon, di pa ko malimot, ako silang pagtagad ning text sa usa sa to ang mga listeners ning maong programa nato. Ingon pa sa ato nga texter, ingon niya, Pastor, good PM, lalang ko'y pangutanan nimo. Matod pa nila, duha daw ang gospel. Ang usa, gospel of the kingdom para sa mga Jews. Tinuod ba na, Pastor, palihog na ko utubag sa imong live day sa DXGs. Salamat, Pastor, si Jefferson ni ng Lagumit. Okay, Lagumit, Malita, Davao Occidental. Musta naman ka, Jefferson, ha? Salamat sa imong padayong pagpaminaw nining atong programa. Nabagal kay mga pangutana. Ipangutana ni mo ni atong miaging buwan pa. Ambot kong natubag baka na ako ni. Mayo 3 pa, oh. Good noon, Pastor. John 4:21, unsay pasabutan ni. Dining tuhi ako, gingon sa Ginoo sa kabay diri, Pastor. Ang uban, gigamit kini nga pagtuo ilaha, sumala sa verse 21. Sa kini sa atong tubagon, kay maragot pa nako ni matubag ni imong pangutana. Sige, kini na sang last imong pangutana, kay aron di magdubli-dubli. Jefferson Leia, kumusta mo dia? Mga kaiksuunan, mga listeners nato nining maong dapit sa Lagumit o sa Manuel Peralta. Kuani, mga pag-pagaw no yung pastor, no? Maulagi kay sulod-sulod na to ng mga gimbuhaton, no? Kining pangutanan ni mo, duha ba ang gospel? Ang tubag, usaray gospel. Kaya ang gospel sa Biblia, ang gospel nga gikawali sa bagong tugon, moro po ng gospel or mayong balita nga gikawali sa daang tugon. There's only one gospel. Sa itong gospel, sa ba ang mayong balita? Unang Korinto, Jefferson, maniya, 1 Corinthians chapter 15, nga matod pa ni Apostle Paul, ngadto sa iyang sulat sa taga-Korinto, ingon niya diri, 1 Corinthians 15, sagota sa verse 1. Matod pa din ni Apostle Paul, moreover, brethren,
I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand. Iwali daw ni Apostol Pablo ang maayong balita ngadto kanila, kanilang mga taga-Korinto. I declare unto you the gospel which I preach unto you. So, kung saan nga gospel? Kini nga gospel, sa versikulo, verse 3. Tulay tiwasog basa ang versikulo padayon, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. No? Kung ang pinagi ni kamo ginaluwas kon inyo kining huptan pag-ayo gawas lamang kung tapawra ang inyong pagtuo. So napoy pagtuhi galang dili gyud genuine, di gyud tapawra. Okay, versikulo 3, Jefferson, yung diri, for I delivered unto you first of all that which I also received. Unsa man ang gospel nga giwali ni Paul nga to nila? How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Ang gospel nga giingon ni Paul diri, wala laing ko dili katong si Kristo namatay o gikalubong o yun din nabanhaw sa ikatulong adlaw. Muling gospel. O kini nga gospel may balita nga nagisgot mahitod kang Ginoong Jesucristo sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Mausap kini Jefferson, di nila ang gospel. Usman ako, di daghan ang gospel. Kung na may nagwaling laing gospel, o saan na siya, di na tinuod nga gospel. Okay, there's only one gospel in the Bible. Sa itong gospel, si Kristo namatay. Balik ko na ko niya. Si Kristo namatay, kilubong, o nabanhaw sa ikatulong adlaw. O maupo ni ang giwali. Mao ni ang agianan sa kaluwasan sa tao. Kaluwasan sa daang tugon, o kaluwasan sa bagong tugon, hantod nga mobalik si Ginoong Jesucristo. Mao ni ang gospel. Wala nila ang gospel. Tanawa, Jefferson, na kay Bible diya, tanawa ang Galacia, kapitulo 3, Galatians, sulat ni Apol sa mga iglesia dito na Peter sa Galacia. Kapitulo 3, unya, dito sa versikulo 5 tasugod, rather 6. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Bisan daw nga si Abraham sa daang tugon, no? Ang amahan sa mga Hudyo, isip nila nga maoy amahan, no? Sa mga Hudyo. Yan pa ni Apostle Paul, itong gibasa, bituo ko no? Maingon man usab nga si Abraham, bituo sa Dios o kini, giisip nga to kanya, ingon nga pagkamatarong. Sige na ito na mabasa nga si Abraham, kanabang namatarong pinagis pagtuo. Dito na makita, maison sa Genesis 15, and then versikulo 6, Genesis 15, unya, ato basa ko dali, makita yun na ito, maison, na si Abraham, namatarong pinagis pagtuo, sa iyo din verse, again, 15:6, og mituo siya, si Abraham, kang Jehovah, kinigiisip ko niya nga sa pagkamatarong. Balita sa Galacia 3, sa muna giyo din na sa versikulo 6, versikulo 7, Bosa, inyong makita nga ang mga taong adunay pagtuo, mao ang mga anak ni Abraham. So, mga may pagtuo, giisip din, no? Mga anak ni Abraham. O gisulti po na ni Paul dito sa mga taga-Roma.
Biyatong matang sa kadali. Asalapita sa Roma, Pastor. Roma, Kapitulo 4, versikulo 16. Balikan niya itong Galacia 3, Jefferson. Roma 4, unya, versikulo 6. Nga, matol pa ni Paul din eh. Sa ingon ini, usab si David, naghisgot sa, kung kibasa mga ikson, kamadini, kanang versikulo 6, 16, dili Roma 4, 6, kundi Roma 4, 16, ingon dili. Mauman gani nga, ang pasikaranan sa pagkamatarong, mao ang pagtuo, aron ang saad, magasukad sa grasya o igapasalig ngadto sa tanang kaliwat ni Abraham. Di lang mga tura sa mga nagpailalom sa kasuguan, kundi usab ngadto mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo kay siya mao man ang amahan natong tanan. So sa si Abraham nahimong amahan sa mga may pagtuo sa Diyos. Balik ta, Jefferson, Galacia 3, versikulo 8, pila ba ka bukang gospel? Sara, sa ingon ni Paul din eh, Galatians 3, verse 8. Og ang kasulatan, the scripture, yun din, no? Og ang, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preach before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Usa daw, o ang kasulatan sa pagkakitandaan nga ang Diyos magamatarong sa mga hintil, pinaagis pagtuo, miwali nga daan sa maayong balita ngadto kang Abraham nga nagaingon, pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran. Ang mga Hudyo sa daang tugon kay ang gospel, sa itong gospel, tulip, pastor, dili tulip ang gospel, ang tulip dili na gospel. Ang kay sa tulip doctrine kanang total depravity man na gaisot man na sa pagkamakasala sa may balita din na di na may balita usa na pastor daotang balita na ang total depravity daotang balita na sa pagkamaayuan na ng tao makasala ang tao way pagsalig sa Ginoo wa mangita sa Dios mayo ba din ang balita daotang balita na mo nang wa na ilabot na mga isuon sa gospel. Kaya ang gospel usara, Jefferson, no? Usa lang. Si Kristo namatay, ginubong og nabanaw sa ikatulukan daw. Ug mao nang giwali sa Dios sa kang Abraham sa daang tugon. Wa pa matay si Kristo, pero giwali ng daan sa Ginoo. Kining maong gospel. Mao na nga ang mga Israelites sa unang panahon, mag-aalala pa sila og mga hayop dito sa templo. Tungkol kay look forward sila sa umabot nga buhaton ni Kristo dito sa cross. By faith, pinagis pagtuo. Kita pagtuo lang gihapon sa gihimo kaniadto sa Ginoo. Sila sa daang tugon sa pagabuhaton ni Kristo. Ang ato aron sa gihimo na sa atong Ginoo. Kamatayon niya dito sa cross. Mao na Jefferson, dili daghan ang gospel niya, kanang gospel sa daang tugon. Dito ra maglibot-libot sa Israel, way labot ang mga hintil na kanasuran. Karon lang na sa bagong tugon, ang mga Gentiles na apil sa kaluwasan sa Ginoo. Di po tanan. Okay? So, I hope Jefferson, nga kining mao nga kamatuoran, ma-instill kini, mabutang kini sa tungnoon na nga dili daghan ang gospel o sara. Gani si Paul nag-iun nga na gani magwali laing gospel, ipatunglo na sila. Ipatunglo na siya. Kanang kabalo ka Jefferson, no? Nay nang gawas gikan ang hawa ba? Nang hawa unya gipapahawa pod.
may text man lagi ito or nag-email. Kasi pasabot niyo, Pastor, kato laging gawas sa tuwa des, gawas di sa church nito miaging tuig. Ningon mga, di mataparehag pagtuo. Alangan magkami ang himbiya sa kamatuoran, kami mayuna. Kami may nauna, sila sulod naman lang. Niipo naman lang sa atoa din sa Davao. Nagpabautismo. Unya, kaya niingon magkalit Jefferson nga, mo kanang biya mi kay di mataparehag pagtuo. Alangan magsila mo insakto niya kami mo na mali nga. Sila may niipon sa mua. Talawara. Di ba? Kana pa lang na punto ha. Kita ni mo da Jefferson. Ang pagka walay kamatuoran na nang ilahang gibarugang pagtuo nga ang tulip apil sa gospel. Hindi rin sila magkapariharon na nagtuo nga apil ang tulip sa gospel. Napoy nagtuong tuo po nga way labot na talawara. Pero kaubara na sila. Mga gatudlog sa niya. Napadaghang doktrinang mali nila Jefferson. Masamang pastor. Bawal lo ang building. So, kita sa Bible, si Kristo gani, misod maganig templo. Unya, ingon niya, ayaw mo aning templo, diya sa John chapter 2. Kabasa ka na, Jefferson? Niingon ng Ginoo, ayaw niyo mo palengkening balay sa Dios. Templo man to, gitukod ba? Babita to yung panguli yung kayong mag si Christ ba? Gubanin yun eh. Kay tukuron das tong Ginoo sa tulokadlaw. Ang ilang una-una, literally, nga gubaon tong templo. Iyon, dugay tukod aning templohan eh. Gitukod. Karon, asa man ito nakita ng templo sa Ginoo? Di, kaniya itong simbahanan. Babita na yung pa ni Solomon. Buat ito gani. At ito sa pasaw na, kadali na. Juan Kapitulo 2. Templo niya. Sa inyo din eh. Sa kapakli ko akong Bible Jefferson. Kining sada ang to sa panahon sa mga apostoles, persecute din sila mo to nga balay-balay sila. Mampo na sa mga sa una. Wala pa nila itong tigumanan din sa Matina Playa, Davao City. Ano wala itong gihimo. Pero sa nga tungad do, tigom ang church, hanto nagka-hinahinay patukod, mo na ni, nga bawal ay layo, ras tinood na. Ang sao na lang Pastor Jimmy, no? Pastor Jimmy Pulbadora de Salangan. Ang sao na lang nainsakto sila. Ang sao na lang nato kanang makaisor nato din na sa sitio Tagaytay. Bawal ang simbahan ni sila dito. Perting maragaya, salamat ko sa Ginoo. Wala yung ka magpadala sa ilang mga sayop nga pagtuo kuan. Pastor Jimmy Probadora. Sabi yan sa itong mga speakers, no? Karong conference. Ngayon mo iso, no? Yung pa sa Juan Kapitulo 2, versikulo 16, kaya dito sa templo, na maligyag na yung mga tao itong sword dito ba, gihimo nilang palengke ang templo sa Ginoo. Verse 15, and when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple. And the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, take these things, hence make not my father's house an house of merchandise. Ayaw mo aning balay sa akong amahan nga balay, nga imo palingki. Negosyohan. Klaro kayo na. Manang mali gini pa sa ting malian ang ilang teaching kuan Jefferson. Sige, ugma tadi pa dayon. Salamat sa paghihatag kalato sa Ginoong panahon nga makatod siyang pulong higala. Ikaw sa iyong pagpaminaw pagsinatig kalawasan. Repent of your sins and then trust Christ as your Lord and Savior. Hantod dugma sa samangtak na uga sa samaysasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. Manamilit,
magaingon ang Dios, panalangin kanatong tanan, daghang salamat.